isang bayani ng Pilipinas. Ipinanganak si Rizal o kilala bilang Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda, isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. At ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio at Rizal Mercado y Alejandro at Teodora. Noong Enero taong 1872, si Jose Rizal ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nakuha ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Maaari ka nang tumayo at magbigay ng iyong sagot. Yun kay Socrates, sa amin life is not worth living. Kaya kailangan nating kilalanin ang ating nga ang katibayang Bachelor in Arts at notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Magbigay ng masigabong palakpak kay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda. Katapos mag-aral ng Dr. Jose Rizal sa Ateneo de Manila, muli siya nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Pinapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan na mag-practice ng pagmimedisina. Si Dr. Jose Rizal ay nag-aral din sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Taong 1884 sa Madrid, Espanya, sinimulan ni Jose Rizal ang pagsusulat ng kanyang nobela. Ang pamagat ay Noli Me Tangere. Natapos niya ang huling sangkap at isinulat at ginawa niya ang huling rebisyon ng manuskrito ng Nole noong Pebrero 1886. Ang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal ay ang pinaka-maimpluwensyang akda sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagtataglay ng mga makatotohanang pangyayari na gumising sa mga Pilipino ang kawalang katarungan, pagmamulupit at pag-aalipin ng mga Kastilang mananakop. Oktubre 1887 ay sinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang pangalawang nobelang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman. Ang nobelang ito ay inaalay ng buong puso ni Dr. Jose Rizal sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora. Kailangan nating ipaglaban ang kapayapaan at wakasan ang pang-abuso ng mga Espanyol sa ating kapwa Pilipino at nang sana'y magkaroon ng batas na pamahalaan. Ipaglaban ang kapayapaan! Dapat na pagtuunan ng pansin si Father Mariano Gomez, si Burgos at Jacinto Zamora. Ayon sa ating informasyon, nagkakampanya ang mga parin na ito na magkakaroon ng patas na pamahalaan at paninira ng pamumuno natin sa Pilipinas. dapat silang parusahan bago pa man ito lumala at magbunga ng revolusyon. Hatulan natin sila ng kamatayan sa pagmagitan ng pagbitay at paggaruti. Sige, taas kamay! Naresto namin kayo sa ng pagkakasil sa pamahala ng Kastila. Good!
Noong 26 ng Hunyo 1892 ay nagbalik si Jose Rizal sa Pilipinas. At isa sa mga dahilan niya sa pagbabalik ay para maoperahan ang kanyang ina at ipagtanggol ang mga kababayang inaapi ng mga Espanyol. Siya ay pansamantalang nanuluyan sa Hotel de Oriente. Kinabukasan ay napagpasyahan ni Rizal na dumalaw sa kanyang mga kaibigan, dala ang nais na hikayatin ang mga ito na maging kasapi ng itatatag na samahan na ang layunin ay pagbabago. Ang pagbuo ng La Liga Pilipina at pagpahayag ng mga layunin. Pag-isang buong kapuan ng may lakas na pangalagaan ng bawat isa sa oras ng kagipitan, mapaunlad ang edukasyon at komersiyo at maisulong ang maraming pangbawa. Dapat kailangan natin pag-isipan mabuti ang mga bagay na gusto natin makamit ng ating bayan. Kailangan natin gumamit ng pwersa para sa pagbabago at kaunlaran ng ating bansa. Marami akong kasapi sa Caloocan na handang lumaban para sa kayahan. Kailangan talaga nating pamunuan ang ating sariling bansa para sa pag-unlad at pagbabago. Hindi ako sa ngayon sa pamaraan mo address hanggat maaari daan ito sa pamaraan na walang masasaktan. Dr. Rizal, respeto ko ang iyong pamaraan. Pinunong Jose Rizal. Makailangan sumikat ang nobela ng isang mahusay at matalinong Dr. Luis Jose Rizal. Ang mga nobela niya ito ay maaaring manghikayat ng mga tao na magrevolusyon sa ating pamahalaan. Ano bang nararapat na parusa kay Jose Rizal? Pansamantala natin ilagay sa maliit na bayan sa dapitan. Kung si Jose Rizal ay gagawa pa ng hakbang, kailangan natin siyang tulan ng kamatayan, pamamagitan ng pagbarit. Ano ba kayo sa ating pinag-uusapan ngayon? Noong Hulyo 7, 1892, alinsunod sa kautusan ni Kapitan General Despojon, pinatapon si Jose Rizal sa dapitan, isang maliit na bayan mula sa Mindanao. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng Espanya at Cuba, hinili ni Dr. Jose Rizal na makapaglingkod siya bilang manggagamot sa Cuba. Ngunit nung bago magtapos ang 1896, siya ay hinuli ng mga kinakaukulan at ibinalik sa Pilipinas. Nang iharap sa hukumang militar at litisin, siya ay nahatulan na barilin sa Bagong Bayan.